Kabanata 721. Pumayag lamang si Jensen na makipagtulungan sa Acme Group dahil hiniling ito ni Leon. Salamat Leon, nahihiyang ngumiti si Eva at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Leon. Nabanggit na ni Leon na matutulungan niya silang makipag-ugnayan sa weak group bago pa dumating si Mr. Lynch. Ngunit inakala ni Eva na nagbibiro lamang ito, kaya tinuya pa niya. Ngayon lamang niya napagtanto na nagsasabi pala ito ng totoo simula pa lang, at minaliit niya ito. Walang anuman, mas matutuwa pa ako kung mapapatawad mo ako sa pagsira ko sa kasunduan niyo sa West Praise Group, may halong panunukso na sabi ni Leon. Ako, papaano ko naman malalaman na kaya mo palang gawin ang lahat ng iyon? Nagkamali na ako, hindi sana kita pinagbintangan noong nag-alok ka ng tulong ng may kabutihan. Patawad na, pulang-pula na humingi ng tapat na tawad si Eva. Kung naniwala siya agad kay Leon ay hindi na sana sila nagdusa sa pakikitungo ni Mr. Lynch, at hindi na kinailangan pang saktan ni Leon ang lalaki, kaya inamin ni Eva na siya talaga ang may kasalanan. Ayos lang iyon, kalimutan na lang natin, ngumiti si Leon. Hindi siya nagtatanim ng galit at hindi magtatanam ng sama ng loob kay Eva dahil lamang sa maliit na bagay, kaya agad na naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Salamat dito Jensen, may utang ako sa iyo. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong ko sa kahit anong bagay sa hinaharap. Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, pasasalamat ni Leon. Magkaibigan tayo Mr. Wolf kaya hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Gayunpaman mayroon akong hihilingin. Nauubusan na kami ng energy nurturing pills at kung maaari sana ay makabili ako sa iyo nito, sabi ni Jensen. Huwag mo nang isipin ang pagbili. Mayroon akong 200 unang antas ng energy nurturing pills dito ngayon. Tanggapin mo na lang ito bilang regalo, inilabas ni Leon ang isang lalagyan mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Jensen. Muli na namang tinulungan siya ng mga week kabilang na ang pagsuporta sa kanya noong nakaraang ilang araw sa pagbebenta ng Synth Ion Group, kahit pa kailangan nilang harapin ang mga field at ang hari ng Hilaga. Lubos na nagpapasalamat si Leon sa kanilang tulong. Ang pagbibigay kay Jensen ng 200 unang antas ng energy nurturing pills ay nararapat lamang, dahil hindi niya maaaring ipagkait o ipagbili ang kabutihan ng mga week. Salamat Mr. Wolf, labis na natuwa si Jensen at tinanggap ang mga energy nurturing pills. Naguluhan sina Eva at Janice dahil karaniwang tao lamang sila at hindi pa nakakarinig o nakakaalam tungkol sa mga ganitong bagay. Mr. Wolf, naghihintay pa ang mga kaibigan ko sa itaas, kaya aalis na muna ako kung wala na po kayong ibang kailangan, magalang na yumuko si Jensen kay Leon. Sige, hindi na kita pipigilan. Magkita na lang tayo para uminom kapag may oras na tayo, sabi ni Leon habang pinapanood siyang umalis. Naguluhan sina Eva at Janice kung bakit tila labis ang paggalang ni Jensen kay Leon. Si Janice na alam na ang talino ni Leon at kaibigan nina Iris at ng magkapatid na Sheer ay hindi na gaanong nagulat. Si Eva naman ay inakala na nakilala lamang ni Leon si Jensen dahil sa swerte o sa pamamagitan ng ibang kaibigan. Batay sa kilos ni Jensen ay tila mas mataas pa si Leon sa kanilang dalawa at hindi lubos na maintindihan ni Eva kung paano yun nangyari, kaya inakala na lamang niyang baka likas na magalang lang talaga si Jensen. Wala na siyang ibang maipaliwanag pa rito. Leon, umuwi na tayo, dahil nakapirma na tayo, sabi ni Janice. Huwag tayong magmadali, masyado kang naging abala sa trabaho at wala ka pang nakakain. Maaari na tayong umalis kapag natapos na natin ang pagkain, sabi ni Leon. Sanay kasi siyang magtipid at ayaw niyang masayang ang pagkain. Huwag mo na isipin iyon. Napakakitid ng isip at puno ng galit ni Mr. Lynch. Sinaktan mo siya at sigurado akong hindi niya palalampasan iyon. Umalis na tayo agad dito, baka bumalik pa siya kasama ang iba pa, paliwanag ni Eva. Gumanti. Kung manggahas siyang gawin iyon sisiguraduhin kung hindi na siya makakalabas dito ng buhay, humalaklak si Leon. Hindi na siya ang walang kwentang taong pwedeng apihin ng kahit sino nang walang inaalalang kahihinatnan. Kung titigil na si Mr. Lynch ay hindi na siya hahabulin pa. Ngunit kung magpapas siya itong gumanti ay determinado siyang alisin na ito ng tuluyan para hindi na makapaminsala pa kina Eva at Janice. Hindi ka ba titigil sa pagiging matigas ang ulo? Alam kong baka kampante ka dahil kakilala mo si Mr. Wick,
pero hindi mo kayang labanan ang West Praise Group. Isa rin ang mga West sa pinakamakapangyarihang pamilya dito sa lungsod, gaya ng mga Wick. Kapag kinalaban mo sila kahit si Mr. Wick ay hindi na makakatulong sa iyo, inis na sabi ni Ava. Alam niyang kaya ni Leon na harapin ang katulad ni Mr. Lynch. Ngunit nagtatrabaho si Mr. Lynch para sa mga West at kung ipapahamak niya si Leon sa mga ito ay wala ng pag-asa si Leon. Sa pananaw niya ay karaniwang tao lamang si Leon at hindi nito kakayanin na harapin ang mga West ng mag-isa, kahit pa sino pa ang kanyang mga kaibigan. Leon, tama si Miss Ad-Ice. Walang saysay ang maghanap pa ng gulo. Umalis na lang tayo, pagpupumilit ni Janice. Naniniwala siya kay Leon pero alam din niyang ulila lamang ito at walang pamilyang sumusuporta sa kanya. Ayos lang. Wala naman tayong ginawang mali. Si Mr. Lynch ang lumagpas sa limitasyon at pinarusahan ko lang siya dahil doon kumaway na lamang si Leon na parang wala lang iyon sa kanya. Bagamat nagsisimula pa lamang siyang bumuo ng sarili niyang puwersa ay may suporta naman siya mula sa mga Shear, sa Hari ng Timog, at sa mga Wick, kaya hindi siya natatakot sa mga West. Si Leon ay isa na ring makapangyarihang tao at ang pagkakatakot sa mga West ay magmumukha lamang siyang tanga. Napabuntong hininga si Ava sa inis. Hindi niya maintindihan kung bakit ganyan ang tiwala sa sarili ni Leon at isip niya sa sarili. Akala ba niya hari na siya ng Springfield City dahil lang naging kaibigan niya si Mr. Wick, o baka naman akala niya ay makakausap niya ng maayos ang mga West. Nakakatawa naman. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50 na sinundan ng dalawang tagapagtanggol na nakasuot ng itim na kasuotan. Bumalik na ba si Mr. Lynch para gumanti? Bumagsak ang loob ni na Ava at Janice habang lumingon sa pinto, ngunit agad ding kumalma nang makita kung sino ang pumasok. Hindi si Mr. Lynch kundi ang punong tagapamahala ng Acme Group na si Mr. Javner. Mr. Javner, bakit po kayo nandito? Tumayo sina Ava at Janice upang salubungin ito. Bilang namumuno sa pagpupulong ay alam ni Ava na malaking tagumpay ang makipagtulungan sa Wick Group. Inakala niyang labis na matutuwa ang punong tagapamahala at pareho silang mabibigyan ng dagdag na sahod, ngunit laking gulat niya nang sampal ang sumalubong sa kanya sa halip na papuri. Tingnan mo ang ginawa mo, Ava, galit na sinampal ni Mr. Javner si Ava. Mr. Javner, bakit paano niyo po ako nasasample? Gulat na hinawakan ni Ava ang kanyang namumulang pisngi. Nagulat din si Janice. Ano sa tingin mo? Tumawag sa akin si Mr. Lynch at sinabing winikasan na niya ang ating kasunduan sa ngalan ng West Praise Group. Ipinadala ko kayo dito para pag-usapan ang pagpapanatili nito, ngunit sinira niyo lahat at nagdulot kayo ng malaking pagkalugi. Sinasabi ko na sa iyo ngayon. Tanggal ka na, sigaw ni Mr. Javner habang tinatitigan siya ng matindi. Matapos mawala ng West Praise Group ay Onyx Peace Enterprises na lamang ang pagpipilian ng Acme Group at inaasahang malaki ang matatalo nila. Bilang punong tagapamahala ay labis na nagalit si Mr. Javner. Dahil si Ava ang namuno sa pakikipag-usap ay siya ang sinisisi nito. Mr. Javner, hayaan niyo po kaming magpaliwanag. Si Miss Ad-Ice at ako pagtatangka ni Janice na magsalita ngunit pinutol siya ni Mr. Javner. Tumahimik ka. Ikaw din, Janice Lynch. Dapat ay tinutulungan mo si Ava sa pakikipag-usap kay Mr. Lynch kaya. Noong tumawag si Mr. Lynch para magreklamo ay hindi alam ni Mr. Javner ang totoong nangyari. Sa pagtatanggal niya sa dalawa ay tiyak na matutuwa si Mr. Lynch at makakapagpadala pa si Mr. Javner ng iba para makipagkasundo rito. Baka pa maibalik ang Acme Group ang ugnayan sa West Praise Group. Namula ang mga mata ni Janice. Kahit na nakakuha na sila ng kasunduan sa Wick Group at nailigtas pa nila ang kumpanya ng $1 ay tinanggal sila ni Mr. Javner nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Labis siyang nalungkot at nainis habang si Ava naman ay nanatiling kalmado. Ipinanganak siya sa karaniwang pamilya at kahit hindi sila mayaman ay minahal siya ng kanyang mga magulang at hindi kailanman sinaktan anuman ang mangyari, ngunit si Mr. Javner na kanyang pinuno lamang ay sinampal siya. Nakakahiya at kahit galit na galit siya ay pinili niyang manatiling mahinahon. Mr. Javner, mahigit 6 na taon na akong nasa kumpanyang ito, at nagsumikap ng husto para makakuha ng napakaraming utos at kliyente para sa atin.
Nangyari man ang hindi maganda sa West Praise Group ngunit hindi ba masyado na kayong lumagpas sa limitasyon sa pagsampal sa akin at pagtatanggal sa amin ng hindi pinakikinggan? Mariing tanong ni Ava. Ano naman kung lumagpas ako? Hindi ba kita binabayaran para magtrabaho sa Acme Group? Sino ka para magreklamo sa paghihirap mo? Isa lamang kayong mga alagang aso at anuman ang dahilan ay dapat kayong managot sa pagkawalan ng tiwala ng West Praise Group. Ang pagtatanggal sa inyo ay sapat na kabutihan ko, nangungut siya na sabi ni Mr. Javner. Mabuti, napakabuti, tumawa si Ava sa galit. Kahit totoo ang sinabi nito ay isa itong malinaw na insulto sa kanya. Kahit ang pinakamababang empleyado ay nararapat igalang, lalo na ang isang direktor na tulad niya. Ngunit si Mr. Javner ay masyadong nakatuon sa salapi at walang hiya kaya labis na nawalan ng pag-asa sina Ava at Janice. Bulag na matanda ka, nakuha na ni na Miss Ad-Ice at Janice ang kasunduan sa Wheat Group para sa Acme Group, at ganyan ang etatrato mo sa kanila. Galit na hinablot ni Leon ang kasunduan sa mesa at inihagis ito sa mukha ni Mr. Javner. Paano mo nagawang tapunan ako ng papel? Ngumunguya pa si Mr. Javner sa inis nang tumama ang papel sa kanya, ngunit bigla siyang natigilan sa narinig. Ano ang sinabi mo? Nakakuha sila ng kasunduan sa Wheat Group, gulat na agad pinulot ni Mr. Javner ang kasunduan. Malinaw na nakasulat doon na hindi lamang pumayag ang Wheat Group na makipagtulungan sa Acme Group kundi ang Wheat Group ang may hawak ng mas malaking bahagi ng pamilihan, at pagdating sa pakinabang at kinabukasan ay mas mainam na makipagtulungan dito kaysa sa West Praise Group. Ava, nakuha niyo ang Wheat Group para sa atin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 725. Napakagandang balita. Labis na natuwa si Mr. Javner at napangiti ng malapad. Totoo po yan Mr. Javner, pumirma na kami ni Janice ng kasunduan sa Wheat Group. Ngunit sa kasamaang palad dahil tinanggal na nyo kami ay wala ng bisa ang kasunduang ito. Nangungut siya na sabi ni Ava at inagaw ang papel mula sa kamay ni Mr. Javner. Naalala niyang kakatanggal lang niya kina Ava at Janice kaya nanigas ang ngiti sa mukha ni Mr. Javner nang mabawi ni Ava ang kasunduan. Nakuha ni na Ava at Janice ang pakikipagtulungan sa Wheat Group na isang malaking tagumpay, ngunit hindi niya sila pinakinggan bago pa man sampalan si Ava at tanggalin sa trabaho. Napakatanga ko, isip niya sa sarili. Agad na napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Miss Ad-Ice, pagkakamali lang po ito. Maling pinaghihinalaan ko kayo. Babawiin ko na ang aking sinabi. Sana ay huwag niyo na po itong pagtaniman ng galit. Nagbago ang tono at kilos ni Mr. Javner kumpara kanina. Alam niyang nararapat siyang humingi ng tapat na tawad sa pagsasample kay Ava, ngunit bilang punong tagapamahala ng Acme Group at kilalang tao sa mataas na lipunan ay hindi niya kayang magpakumbaba sa kanyang tauhan. Kaya pinili niyang iwasan na ang bagay na iyon sa pag-asang makakalimutan na lang nila ang nangyari. Pagkakamali lang iyon at iyon na lamang ba, panunuyan ni Ava. Ano pa ba ang gusto mo? Naiinip na napasimangot si Mr. Javner. Wala na po akong gusto. Ano man ang bawiin niyo ang sinabi niyo o hindi ay magbibitiw na rin ako. Kung sino ang gustong maging aso niyo ay bahala sila, ngunit may respeto ako sa aking sarili at hindi ko tatanggapin iyon, sabi ni Ava. Ang mga salita ni Mr. Javner at ang pagtanggi nitong humingi ng maayos na tawad ay labis na nakapanghina ng loob. May sariling dangal si Ava at kahit pa ang kanyang pinuno si Mr. Javner ay hindi niya kayang isantabi ito para lamang sa trabaho. Magbibitiw na rin po ako, pagsang-ayon ni Janice. Kahit hindi naman siya sinampal ay napakabait ni Ava sa kanya at kung hindi dahil dito ay hindi siya makakarating sa kinalalagyan niya ngayon, kaya hindi na rin siya mananatili. Ano, namutla si Mr. Javner. Alam niyang sina Ava at Janice ang dahilan kung bakit nakuha ang kasunduan sa Wheat Group. Miss Ad-Ice, pag-isipan niyo po muna ito. Mataas na kayo sa posisyon at malaki ang inyong kinikita. Hindi na kayo makakahanap ng ganito kagandang trabaho kahit saan pa. Mahinahong sabi ni Mr. Javner na tila hindi natatakot sa banta nilang pag-alis. Bilang punong tagapamahala ay nakaranas na siya ng napakaraming pagsubok noon kaya kampante siyang kaya niyang ayusin ang sitwasyong ito. Kung makakahanap pa ako ng magandang trabaho ay wala na po kayong pakialam,
humalaklak si Eva. Kahit ganoon ang sinabi niya ay alam niyang napakahirap niyang inakyat ang posisyon bilang direktor ng sales sa loob ng mahigit 6 na taon. Kung aalis siya ay napakahirap nang makahanap ng kasing ganda nito, at baka magsimula pa siya ulit sa wala. Mabigat na kapalit iyon. Dapat ninyong malaman na dahil nakuha niyo ang kasunduan sa Wheat Group ay itinuturing na kayong mga bayani ng kumpanya, at tiyak na bibigyan ko kayo ng gantimpala. Mis-advise kung papayag kang manatili ay gagawin kitang regional na tagapamahala at dudoble pa ang iyong sahod. Ikaw naman Miss Lynch ay papalit sa posisyon ni Mis-advise bilang bagong direktor ng sales. Gusto niyo pa bang umalis? Mahinahong sabi ni Mr. Javner. Nag-alinlangan sina Eva at Janice at tila nang hina ang kanilang desisyon. Kahit nakakahiya ang pagsampal sa kanya ay magsisinungaling si Eva kung sasabihin niyang hindi siya natutokso sa alok na posisyon, at dagdag na sahod. Kung aalis naman siya ay baka wala na siyang makuhang disenteng trabaho, kaya sa sandaling iyon ay nagdadalawang isip siya. Lalo namang natukso si Janice. 45,000 lamang ang kanyang kinikita at kung magiging direktor siya ay hindi lang siya tataas sa posisyon, kundi dodoble pa ang kanyang sahod at mapapaganda na rin niya ang buhay ng kanyang pamilya. Miss Advice, Miss Lynch, pag-isipan niyo ng mabuti. Mayabang nang umiti si Mr. Javner. Ang mga tao ay madalas natutukso sa kapakinabangan at sigurado siyang bibigay sina Eva at Janice. Kahit pa maging regional na tagapamahala o direktor pa kayo, Janice huwag kang makinig sa kanya. Ang ganitong tao ay salapi lang ang iniisip at kung magtatrabaho ka pa sa kanya ay ipagbibili ka rin niya balang araw, malamig na sabi ni Leon. Matapos marinig ang alok ni Mr. Javner ay napagtanto ni Leon na ito ay makasarili at walang prinsipyo. Hindi kailanman inisip ni Eva na ipagkanulo si Janice noong nakaharap sila kay Mr. Lynch, ngunit kung naroon si Mr. Javner ay tiyak na ibibigay nito si Janice sa lalaki. Mabuting kaibigan si Janice sa kanya at hindi niya ito kayang panuuring magtrabaho pa sa ganitong uri ng tao. At sino ka ba batang lalaki? Malamig na tinitigan ni Mr. Javner si Leon. Hindi niya kilala si Leon at inakala niyang empleyado lamang ito nina Eva at Janice. Labis siyang nagalit sa isiping isang maliit na tauhan pa ang naghagis ng kasunduan sa kanya. Hindi pinansin ni Leon si Mr. Javner at tumingin kay Janice. Janice, nagtayo ako ng sariling kumpanya kamakailan. Maaari kang sumama sa akin. Tungkol naman sa sahod ay maibibigay ko sa iyo ang 45,000 bawat taon, bukod pa sa iba pang mga benepisyo. Ano? 45,000? Leon, nagbibiro ka ba? Kailan ka pa nagtayo ng sariling kumpanya? Wala man lang akong alam dito, gulat na napasinghap si Janice. Medyo mahaba ang kwento nito. Ikwento ko na lang sa iyo ang lahat mamaya. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Maraming beses na tinulungan siya ni Janice noong panahon pa ng unibersidad, at hindi niya ito kailanman nakalimutan. Dahil nakamit na niya ang tiyak na tagumpay sa Springfield City ay alam na niyang panahon na para suklian ang mga tumulong sa kanya noon. Ang pag-aalok kay Janice ng ganitong halaga ay bahagi ng kanyang pasasalamat, ngunit nais din niyang tulungan si Cynthia na halos lahat na ng gawain ay siya na ang gumagawa sa Synthion Group. Si Janice ay isa sa pinagkakatiwalaan niyang kaibigan, at nais niyang maging karamay ito ni Cynthia sa pamamalakad. Isang ideya na biglang pumasok sa isip ni Leon sa sandaling iyon. Nag-alinlangan sandali si Janice, bago tumanggo. Oo naman, nagtitiwala ako sa iyo. Nakita na niya ang maraming nagawa ni Leon at alam niyang kaya nito, kaya buong puso siyang naniwala. Tumigil muna siya bago nagsabi, si Miss Advice din Leon, pwede mo rin po ba siyang tulungan? Mabait si Eva sa kanya at alam niyang may kakayahan din ito. Dahil may sarili ng kumpanya si Leon ay nais niyang isama rin si Eva. Sige, walang problema, tumanggo si Leon. Siya kasi ang dahilan kung bakit nasira ang kasunduan at napahiya pa si Eva, kaya nararapat lamang na tulungan din niya ito. Miss Advice, kung ayos lang sa inyo ay maaari rin kayong magtrabaho sa aking kumpanya. Pareho kayong bibigyan ko ng 45,000 bawat taon, alok ni Leon. Leon, pinaglalaroan mo ba ako? Napanganga si Eva. Naaalala pa rin niya si Leon na nakasakay lamang sa motorsiklo at mahirap para sa kanya na maniwala na nakapagpatakbo na ito ng kumpanya, lalo pat ganyan kalaki ang inaalok nito. Huwag kayong mag-alala,
Hindi ako nangangako ng hindi ko kayang tuparin, pangako ni Leon. Nagdalawang isip si Ava, mas maganda pa ang alok ni Leon kaysa kay Mr. Javner, at dahil sa ginawa ng huli ay nais na niyang tanggapin ito, ngunit nag-aalala pa rin siya. Ngunit naalala niya ang pagkakamali niya sa paghuhusga at ang pagiging malapit ni Leon kay Jensen kaya napagtanto niya ang katotohanan. Napakagatlabi siya at nagsabi, "Sige, maniniwala ako sa iyo ngayon." Handa na siyang sumugal. Napakabuti. Nainis na galit si Mr. Javner. Akala niya ay mapapapayag na niya sina Ava at Janice, ngunit sinira ulit ito ni Leon. Inakala niyang empleyado lang ito, ngunit ngayong mali ang kanyang hinala ay hindi niya maintindihan kung sino talaga ito. "Sino ka ba, batang lalaki? Paano mo nagawang subukan na agawin ang aking mga tauhan? Naghahanap ka yata ng kamatayan?" Mariing tinitigan ni Mr. Javner si Leon na tila gustong-gusto na itong wasakin. "Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Matanda ka na ngunit walang hiya ka pa. Binibigyan kita ng pagkakataong lumuhod at humingi ng tawad kay Miss Ad-Ice. Kung mapapatawad ka niya baka palampasin kita. Ngunit kung tatanggi ka ay paninindigan mo ang lahat ng ginawa mo." Masamang tinitigan ni Leon si Mr. Javner. Siya ang dahilan kung bakit napahiya si Ava, at dahil pinili nitong sumama sa kanya ay kailangan niyang ipaglaban ang karapatan nito. "Gusto mo akong lumuhod? Sino ka ba sa tingin mo?" Galit na kumaway si Mr. Javner at inutusan ang kanyang mga bantay, "Turuan niyo ng leksyon ang batang ito para malaman niya ang kanyang lugar. At agawin niyo rin ang kasunduan kay Ava. Maaari silang umalis kung saan man nila gusto, ngunit mananatili ang kasunduan dito." Dahil kina Ava at Janice pumirma sa ngalan ng Acme Group ay maaari pa rin niyang ituloy ang pakikipagtulungan sa Wick Group kapag nakuha niya ang papel. Hindi dapat makakaapekto ang pag-alis ng dalawa, kaya ang kasunduan ang pinakamahalaga. Napakawalang hiya mo, takot na napasinghap si Ava. Hindi niya inakalang aagawin pa ito ni Mr. Javner matapos silang tanggalin. Si Janice naman ay nanatiling kalmado. Nakita na niya ang kakayahan ni Leon noon at alam niyang kayang-kaya nitong ipagtanggol ang kasunduan laban sa dalawang bantay. "Ako na ang bahala sa kanya. Ikaw na ang kumuha ng kasunduan sinyas ng bantay sa kaliwa sa kasama nito." Agad na tumakbo ang isa patungo kay Ava habang ang isa naman ay sumugod at sinuntok si Leon na may kasamang daloy ng lakas. "Gawin niyo ang inyong makakaya at huwag magpapigil," malupit nang umisi si Mr. Javner. Gumastos siya ng malaki para kumuha ng dalawang mahusay na mandirigma na kayang tumalo ng 10 tao. Dahil payat tingnan si Leon ay sigurado siyang madudurog ito agad. "Dalawang nasa pinakamataas na antas ha. Alamin niyo muna ang inyong lugar," tumawa ng mahina si Leon. Agad niyang naramdaman ang antas ng mga ito nang kumilos sila. Bang! Bang! Kasunod ng dalawang malakas na kalabog ay sabay na inilipad ang dalawang bantay at tumama sa dingding. Sa loob lamang ng isang iglap ay wala na silang nagawa. Hindi naman nagtanim ng galit si Leon sa kanila kaya pinagpaliban na lamang niya kung hindi ay baka mas malala pa ang nangyari. Paano ito nangyari? Napanganga si Mr. Javner at nanigas ang ngisi sa kanyang mukha. Hindi niya inakalang matatalo ang kanyang mga bantay sa loob lamang ng ilang sandali, at hindi siya maniniwala rito kung hindi pa niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. "Ano?" Napasinghap si Ava. Bukod sa naging gulo ni na Mr. Lynch at Leon ay ngayon lamang niya nakitang kumilos si Leon, at laking gulat niya nang makitang madali nitong natalo ang dalawang profesional na bantay. Inakala niyang mahirap lamang si Leon na wala pang ibang ari-arian kundi motorsiklo, ngunit laking gulat niya na hindi lang pala kilala nito si Jensen kundi isa rin itong mahusay na mandirigma. Sa wakas ay napagtanto ni Ava na malaki ang kanyang pagkakamali kay Leon, at bigla siyang napuno ng kuryosidad kung sino nga ba talaga ang taong ito. "Matanda ka na ngunit walang hiya ka pa, ikaw naman ang susunod." Nangungut siya na sabi ni Leon at inagaw ang kasunduan mula kay Ava bago lumapit kay Mr. Javner. Ano ang gusto mo? Babalaan kita." "Huwag kang lalapit." Takot na umatras si Mr. Javner hanggang sa madapa siya sa sahig. "Hindi mo ba gusto ang kasunduan? Nasa akin na ito kaya kunin mo kung kaya mo." Pangungut siya na inilapit ni Leon ang papel sa mukha ng lalaki. "Kahit sino ka pa huwag mong isiping magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang marunong kang lumaban.
Sasabihin ko na rin sa iyo ngayon na makapangyarihan ako sa mataas na lipunan at may mga kakilala ako sa gobyerno at pulisya. Kung alam mo ang makakabuti sa iyo ay ibigay mo na iyan sa akin ngayon, at baka mapatawad pa kita sa ginawa mo, kung hindi ay pagbabayaran mo ito, sigaw ni Mr. Javner. Hanggang sa sandaling iyon ay determinado pa rin siyang mabawi ang kasunduan, at isipin na lamang na haharapin na niya si Leon sa ibang pagkakataon. Pagbabayaran mo ako, ikaw matanda ka at mahilig kang manampal diba? Tikman mo naman kung ano ang pakiramdam ng sampalan, tingnan natin kung paano mo ako pagbabayaran. Nangungutya na sabi ni Leon at sinampal ang kasunduan sa mukha ni Mr. Javner. Pak! Kasunod ng malakas na tunog ay nakakita ng mga bituin si Mr. Javner. Hindi pa kailanman siya napahiya ng ganito kaya tinakpan niya ang namamagang pisngi habang nanlalaki ang mga mata. Maghintay ka lang, ipapapatay kita, sigaw ni Mr. Javner. Ipapapatay, tingnan natin kung kakayanin mo pa ang sampal ko. Kaunting pagkurap lang ng mata ni Leon ay sinampal niya ulit ito. Sampal! Iniluwa ni Mr. Javner ang mga putol ng ngipin na may kasamang dugo, at pareho na ang kanyang pisngi ay namamagang lubos. Ang mga makasariling tao ay madalas duwag at nang makitang walang balak tumigil si Leon ay lumuhad na ito sa takot. Tama na po, maawa na kayo, nagkamali na po ako. Nanlamig ang buong katawan niya at nagpa siyang magmakaawa. Kabanata 730, dapat ginawa mo na iyan sa simula pa lang. Hindi ka kasi titigil hanggat hindi kita pinaparusahan, nangungutya na sabi ni Leon. Takot na takot si Mr. Javner kay Leon kaya hindi na ito nang ahas pang ipakita ang natitirang galit. Matanda ka na ngunit walang hiya ka pa, ito na ang huling pagkakataon mong humingi ng tawad kay Miss Ad-Ice, sabi ni Leon. Opo, gumapang palapit kay Eva si Mr. Javner at nagmakaawa, Miss Ad-Ice, nagkamali po ako. Patawad na po, maawa na kayo at patawarin niyo na ako. Gulat na gulat si Eva. Alam niyang itinuturing ni Mr. Javner na mas mataas siya rito, at hindi niya inakalang makakatanggap pa siya ng tawad mula rito, ngunit ipinaglaban siya ni Leon. Hindi lang humingi ng tawad si Mr. Javner ay lumuhad pa kaya labis siyang natutuwa na nabawi na ang kanyang dangal. Ayos lang po, tumayo na kayo, sabi ni Eva habang tinitingnan ng may pasasalamat si Leon. Mabuti, umalis ka na ngayon, sinabi ni Leon ng may paghamak. Sige po, nakahinga ng maluwag si Mr. Javner at tumakbo palabas. Paglabas niya ay bumangga siya sa isang binata na nakasuot ng mamahaling damit. Hindi gumalaw ang binata habang si Mr. Javner ay napaatras at nadapa. Sino ka ba, matanda? Bulag ka ba? Sigaw ng binata bago pumasok kasama si Mr. Lynch at iba pang mga lalaki. Ang binata ay ang regional na tagapamahala at pangalawang anak ng pamilyang West na si Jared West. Mr. West, gulat na gulat si Mr. Javner nang makita ito. Inaasahan ko na kung sino ka, ikaw pala ang punong tagapamahala ng Acme Group. Tinitigan ni Jared ang mukha ni Mr. Javner. Paano mo nagawang gawin ito, Mr. Javner? Si Mr. Lynch dito ang kumakatawan sa West Praise Group at sinaktan siya ng mga tauhan mo. Napakatapang ninyo. Malamig na tumingin si Jared sa galit. Mr. West, patawad po. Wala po akong kinalaman dito. Hindi ko po alam na ginawa nila iyon. Tinanggal ko na po sina Miss Ad-Ice at Miss Lynch para maayos ang lahat kay Mr. Lynch. Mabilis na paliwanag ni Mr. Javner. Mabuti naman at mabilis kang kumilos, humalaklak si Jared at nabawasan ang galit sa mukha. Pagkatapos ay hindi na niya pinansin si Mr. Javner at diretsyong lumapit kina Leon, Janice, at Eva. Akala ni Mr. Javner ay aalis na siya ngunit nagbago ang isip niya nang makita si Jared. Hindi lang kasi sinampal ni Leon si Mr. Lynch kundi nakuha pa nito ang kasunduan sa Wick Group. Ang Acme Group ay karaniwang kumpanya lamang, at dahil si Leon ay isang mahusay na mandirigma ay sigurado siyang papatayin ito ni Jared. Agad na tumungo si Mr. Javner sa sulok kasama ang kanyang mga bantay at pinanood na lamang sila mula sa malayo.